Una, tinanong niya yung babae kung anong religion. And next, hinusgahan niya na yung babae na hindi siya makakapasok ng langit dahil sa embroidering sa kanyang katawan. Sasagutin po natin mamaya. Sabi niya, maganda ka, pero dinudungisan mo ang iyong katawan. Doesn't matter naman. Alam ko yung hindi din pumapasok sa langit yung mga nangingialam sa buhay ng Sa bugso ng damdamin, sumagot na din yung babae. Sabi niya, hindi rin makakapasok sa langit yung nakikialam ng buhay ng iba. Ayaw ko ba sure kayo makapasok kayo sa sinasabi niyo? At tinanong niya rin si Lola, sabi niya, kayo sure ba kayo makakapasok kayo sa langit? Sumagot po siya, sabi niya ay born again daw siya. Sagutin po natin lahat yan. May isang way ka kasi. Hindi ka naman po need ng opinion niya. Ang kaligtasan nga ba ay nakabase sa tato o mga butas sa katawan o kung ikaw ay mahilig makialam sa kapwa mo tao? Tingnan natin ang Bible. In Book of Isaiah chapter 64 verse 6, ganito po ang mababasa natin. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Lahat pala ng ating katwiran ay parang maruming basahan lang. Kaya sino tayo para magmalaki sa Panginoon na tayo ay karapat-dapat? Hindi tayo karapat-dapat. Naging karapat-dapat lamang tayo dahil sa Panginoong Hesukristo. Ako rin po sa sarili ko ay meron akong tato. Ibig po ba sabihin nito ako hindi na maliligtas dahil sa mga ganitong bagay? Hindi po ganyan ang panuntunan ng Panginoon pagdating sa kaligtasan. Tingnan po natin ang scripture. Sabi po sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Nakita niyo po? Sabi po dito, ang Panginoong Hesukristo ay pumunta dito upang iligtas sa mga makakasalanan. Hindi po para husgahan agad sila. At sabi po dito ni Apostol Paul, siya po ang chief sinner. Siya raw ang pangulo ng mga makasalanan. Pero nakita natin kung paano siya pinatawad ng Panginoon at iniligtas. Kaya sino tayo para magsabi sa ating kapwa na hindi siya maliligtas? Tandaan niyo po, habang tayo ay nandito pa sa lupa at nabubuhay, meron pong kaligtasan na pinapahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Bible, kahit gaano ka pa makasalanan, kahit ano pa nagawa mo sa mundong ito, kaya kang patawarin ng Panginoong Hesukristo. Ngayon ang tanong, paano nga ba naliligtas ang tao? Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. In Romans 3:23, ganito ang mababasa natin. For all have sinned and come short of glory of God. So lahat pala tayo ay nagkasala. Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. In 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. After you admit that you are a sinner, now is the time for you to believe. In John chapter 3 verse 16, sabi dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Nakita po natin dito na ginamit ang word na whosoever. Tayo po bilang tao, meron tayong sariling will o meron tayong sariling kalooban. Kung ano ang pagdesisyonan ng ating puso, yun ang ating gagawin. Kaya merong whosoever, sino lamang ang maniwala, siya ay maliligtas. Maniwala sa Panginoong Hesukristo, nandun ang kaligtasan. Lastly, you need to confess. In Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Malinaw po, sinabi dito na kung tayo ay magpapahayag sa ating bibig at maniniwala ng buo sa ating puso
tayo ay maliligtas. At tatandaan po natin, hindi po religion na nakapagliligtas. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang kaya magligtas. Napakalinaw po ng sinasabi ng Bible. Tingnan po natin ang Book of John, chapter 14, verse 6. Sabi po dito, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Sabi ng Panginoong Hesukristo. Wala palang ibang daan papunta sa langit, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Nakita rin po natin ang patungkol sa born again. Ano nga ba ang ibig sabihin ng born again? In John chapter 3, verse 3, sabi po dito, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except, ibig sabihin, maliban na ikaw ay may panganak muli, hindi ka raw makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pagiging born again po ay hindi po religion. Yan po ay nangyayari simula nang tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Linawin po natin ang pagiging born again. Tignan po natin in John chapter 3 verse 4, sabi po ni Nicodemo dito. Nicodemus said unto him, How can a man be born again when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Siya po ay nalilito sa pagiging born again. Sabi niya, ibig sabihin, babalik ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina at ipapanganak ulit? Hindi po ganun. Ituloy po natin in verse 5 and in verse 6. Sabi po dito, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. In verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Ganito po yan. Ang pagiging born again ay relationship po yan. Parang tayo po, nung pinanganak tayo ng ating mga magulang, nagkaroon tayo ng relasyon. Ako po, nagkaroon ng magulang, nanay at tatay, nung pinanganak nila ako. Sa laman. Yun po ang ibig sabihin ng born of water. Pinanganak tayo ng ating mga magulang. And then, paano naman yung born of Spirit? Yan po ay nanggagaling sa Diyos. Nung pagtanggap po natin sa Panginoong Hesukristo, nagkaroon po tayo ng relationship. Na ipanganak po tayong muli sa Espiritu. Nabuhay po ang Espiritu na dating patay. Ngayon po, anong relationship ang nabuo? Naging father and son po tayo. Or being born again. Paano ka ba ipapanganak sa Espiritu? In John chapter 1 verse 12, mababasa po natin. Sabi po dyan, But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So malinaw po na as many as receive Him. Sino po yung many? Tayo po yan na mga tumanggap sa Panginoon. Sino po yung Him? Si Jesus Christ. But as many as receive Him, binigyan po tayong kapangyarihan. Anong kapangyarihan? To become the sons of God. Diyan pa lang po tayo naging anak ng Diyos. Diyan pa lang nabuo yung relationship. Anong klaseng relationship? Father and son. Napakalinaw po, naging anak lang tayo ng Diyos simula nung tinanggap natin siya. Kaya malinaw din po ang Bible na magiging anak ka lang ng Diyos once na tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, sa iyong puso.